Hello kasangga, kamusta ka ngayong araw? Isa sa mga myth ng pagninegosyo sa abroad. Ano ba yung myth? Myth? Di ko ma-pronounce eh. Yung parang mga paniniwala sa pag-i-start ng negosyo sa abroad, isa sa mga paniniwala ay yung sobrang hirap yung simula sa pagpa-rehistro ng binabalak mong negosyo, simula sa kung paano mo siya sisimulan. Isa yun sa mga paniniwala na akala natin ay sobrang hirap na magsimula ng negosyo or enterprises dito sa abroad. At ako na magsasabi na hindi. Sa totoosin, sobrang dali lang magsimula ng negosyo sa abroad. At ang challenge dito ay kung paano mo ito palakihin. Kung ikaw ay isang kababayan, kasangga, at naniniwala ka na ang pagninegosyo ang isa sa mga susi para umunlad tayo sa ating buhay, humanap ka ng paraan. At ako ang magsasabi sa iyo na katotohanan na ang pagsisimula ng negosyo sa abroad ay sobrang dali lang. Regardless kung may kapital ka, at lalo na kung wala kang kapital, mas mababa ang risk mo dahil nga wala ka namang uubusin at wala ka namang susunuging pera Tulad ko, nagsisimula akong mag-put up ng maliit na negosyo at talagang sasabihin kong zero capital to. Hindi mo kailangan ng pera para magsimula ng negosyo sa abroad. Ang kailangan mo lang lakas ng loob at paniniwala. At tatanggalin ko na kaagad sa isip mo yung mga myth o yung paniniwala na matagal nang nagsasabi na ang hirap daw magsimula ng negosyo sa abroad. So kung isa ka sa mga gusto magsimula ng negosyo, message mo lang ako, sali ka sa KAUPH, sa Kasangga Ako, United Pinoy Hanap Buhay. At matutulungan kita doon, sama-sama tayo doon at makakapag-share tayo ng kung paano magsimula. Yun lang, tanggalin natin yung mga paniniwala nating matagal na akala natin ay totoo, pero malaking kabaligtaran pala. So, yun lang. Follow nyo na rin yung page ko na Yorlon We Care na ating sinisimulang mowing business dito. At isa yun sa patunay na ang pagsisimula ng negosyo sa abroad ay hindi mahirap. So, yun lang. Message ka at mag-join ka sa KAPH at matutulungan kita kung ikaw yung Pilipino ngayon. Kaya nga sinasabi ko na huwag ka magbenta sa mga Pilipino dahil ini-encourage ko talagang bawat isa na magnegosyo tayo. Tayo ang magbenta sa mga ibang lahi para makikita nila na ang mga Pilipino sa abroad ay hindi lang mga trabador. Tayong mga Pilipino ay nagninegosyo rin at mas malaki ang ating paniniwala at puhunan ang ating lakas ng loob na kahit tayo ay kulang-kulang, tayo pa rin ay didiretso. Kaya huwag niyong misinterpret na huwag bintahan ang mga Pilipino dahil ang ibig kong sabihin doon ay tayong mga Pilipino magsimula tayo ng negosyo dito sa abroad at huwag lang tayong mga muhan habang buhay. Lakihan natin ang ating mga pangarap. Doon ka sa KAUPH, Kasangga Ako, United Pinoy Hanap Buhay at matutulungan kita kung ngayon mismo ay nag-iisip ka ng negosyo at gusto mong simulan ngayon na. Yun lang, Jumilig Ignacio. Hanggang sa muli. Bye-bye.